Praise God. So akin pong ina-announce sa inyo na last Saturday ay nagkaroon po ng gawain dito at ina-appreciate po namin ang lahat ng mga workers ng JCM. Ano pong mga workers? Ano pong ibig sabihin nito? Mga naglilingkod po sa simbahan sa atin. Kung saan merong music ministry, media, ushering, children ministry, sa men and women's fellowship, at sa mga iba pang mga gawain, sa couples, marami pa po tayo. Ministry of Health, Tambourine Ministry. So yan po ay mga gawain natin sa loob ng simbahan kung saan merong mga katuwang tayo na mga volunteers, mga workers, mga kapatid, marami dito mga kabataan, mga nag-aaral. And yet, pinili nila na makijoin, sumama para maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Mga nagtatrabaho, kahit busy sa mga ginagawa sa business o sa trabaho, pinili po nila na maglingkod sa Panginoon. Mga senior citizen. Amen. Sino po mga senior citizen dito? Hindi hadlang ang edad para maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? So nakakatuwa kasi last year ay nag-appreciate na po tayo first ministry appreciation para sa mga workers na iilan pa lang kami. And then, pagkatapos, itong Saturday ay nagdoble yung mga naglilingkod sa Panginoon. Amen! Sige po, meron po kami ipapakita na video clip nung ginawa namin last Saturday. Sige po, pakita po natin. Wala po siya talagang sound. Mga pictures lang. Kasi baka ako kumanta eh. Asa talaga wala. Anyway, ayan po. Ayan. Meron pong nagpa-games din po kami. Ayan, nakita niyo po. Ay, ulitin natin. Anyway, parang more than 1 minute lang naman to sa saglit. Pwede pa ulit para maumpisa natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Thank you, media team. And nakakatuwa po kasi yung mga, sabi namin, may nagpa-games po kami. Alam niyo po ba kung sino ang nag-host sa workers, sa ministry appreciation? Mga pastors. So, kami mga pastors ang nagpalaro, nag-MC, nagpakain sa kanila. Lahat ng mga workers, walang gagawin kundi mag-enjoy. Kasi gusto naming maano naman nila yung sa paglilingkod nila, na-appreciate yung kanilang ginagawa. Amen! Amen po ba? At dahil dyan, yan po ang topic natin ngayong araw na ito. We encourage everyone na sa isang katawan, sa isang body, lahat tayo involved. Amen! Kahit ano pang ginagawa natin. Whether nandito ka sa church, nasa bahay ka, nasa labas ka, ay ating pag-aaralan na lahat tayo ay involved sa isang body of Christ. Amen po ba? Okay po. Sisimulan natin. Ano po natin yung topic muna natin? Ano bang topic natin ngayon?
be a part of God's ministry. Chinek ko po dun sa sa dictionary, ano bang ibig sabihin ng be a part or be apart? Magkaiba po yun. Pag sinabing be apart, hiwalay ka. Ihiwalay ka. Hindi ka makikjoin, hindi ka makikisama, separate ka. Pag be a part, kasama ka. Involved ka. Amen po ba? So magkaiba po. Hindi po pwedeng, pag pinagdikit niyo po ito, ay humihiwalay ka. Hindi ka nagiging involved sa isang gawain o sa isang church kung saan ka belong. Mga kapatid, bawat isa po sa atin ay parang isang halaman na nakatanim sa paso. Paso pa lang muna bago ilagay sa lupa kung ikaw ay isang malaki o magiging puno. Kaya lang, na-check nyo na po ba na yung pasong kinalalagyan nyo ay tama? Baka mamaya isa kang halaman na hindi ka para dun sa paso. Meron kang paglalagyan na iba. Kasi may mga halaman na hindi pwede sa maaraw, may mga halaman na para sa tubig lang, may mga halaman na dapat malilim, may mga halaman na kailangan nasisikatan talaga siya ng araw para lumago. Iba-iba po ang part natin sa body. Mga kapatid, kung napapansin mo na parang hindi ka lumalago, kahit na uma-attend ka ng church, merong something na dapat nating malaman. Baka nakadetach tayo sa body, uma-attend ka lang, pero hindi ka kasama dun sa body. Or may pinapagawa sa'yo, ang problema, nagtitengang kawali tayo para tayong si Jonah. Kilala niyo si Jonah? Na may sinasabi ang Panginoon sa kanya, hindi niya ginawa, tinalikuran niya yung utos ng Panginoon sa kanya hanggang sa nilamon siya na isang malaking isda. For 3 days and 3 nights, na naghihirap siya doon, pero hindi siya namatay. Naghihirap siya doon, yung mga lumot na nasa tiyan ng malaking isda, nakapalupot na sa kanya. Nahihirapan na yung buo niyang katawan. In fact, according sa history, may mga theologians na nagsabi na nung iniluwa si Jonah, ay may mga galos siya at merong mga parang doon sa parte ng katawan niya. Kasi nga, kung ikaw ba naman ang nasa tiyan na parang dinadigest ka, hindi ginaganong-ganong ka. Pero alam mo yon, yung grace ng Panginoon nasa kanya. Na talagang may pinagdaanan siya bago niya sundin ang kalooban ng Panginoon. Amen! Gusto pa po ba nating mangyari yon? Na may sinasabi ang Panginoon sa atin pero hindi natin sinusunod. Okay po. Buksan po natin ang Bible natin sa Romans chapter 12 verse 3 to 10. So dito po tayo magsisimula ng ating binabahagi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ako po ay isang daluyan lamang o ang mga pastors na nagbabahagi ng salita ng Panginoon ay daluyan ng salita ng Panginoon. Na kapag kami ay nagpe-prepare ng message, nananalangin po kami at humingi po kami ng wisdom sa Panginoon na sa tuwing bago namin sabihin sa inyo, kami muna ang sinasabihan ng Diyos. Dahil humaharap kami na binabahagi namin ang salita ng Panginoon na para bang nagsasalita kami tapos para sa inyo lang yan, hindi yan para sa akin. Sabi mo sa katabi mo, para sa atin ang salita ng Panginoon. Humanda ka. Amen? Sige po. Romans chapter 12 verse 3. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag niyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin niyong mabuti ang tunay niyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, merong binigay ang Panginoon sa iyo, gamitin mo. Yan umpisa pa lang. Alam natin na ang bawat isa sa atin pinagkalooban ng Panginoon. Kaya lang, yung pinagkaloob sa atin ng Diyos, marami sa atin hindi ginagamit. Meron nga parable of the talent na kinuwento ang Panginoon Jesucristo
Yung isa, binigyan ng 10, nadagdagan pa. Kasi aalis yung may-ari. So, iiwanan ko sa inyo ito, bahala kayo, palaguin nyo. Yung isa, binigyan ng 10, pagbalik ng may-ari, naging nadoble. Nadagdagan ng 10. Yung 5, nadoble. Nadagdagan ng 5. Yung binigyan ng isa, walang nangyari. Hindi niya ginamit. Kasi sabi niya, kayo naman nagbibigay kayo. Hindi naman kayo yung nagtatrabaho. Diba? Ganyan lang kayo. Ganyan pala ugali mo, ha? O sige, kung ano yung binigay ko sa'yo, kunin mo. Kukunin ko sa'yo. Nakakatakot mga kapatid na merong binigay ang Panginoon sa'yo na hindi natin ginagamit. Bawat isa sa atin, lalo na simula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban na tayo ng Panginoon, ng bagay na dapat gamitin natin kung anong part natin sa body. Alam niyo po ba, nakalimutan ko lang Hindi ko lang naano kay Sister Angelica na naisip ko na maghahanap ako ng isang picture ng body na maraming blanco sa katawan. Meron kang kamay, pero wala ditong sa muscle. Meron pa, wala rito sa hita. Alam mo yun, wala, kulang-kulang. Gusto ko sana ipakita yun Kaya lang, iaano ko na lang sa inyo, i-picture nyo na merong isang katawan, kulang-kulang ang laman. Baka kapatid, isa ka doon sa nawawala doon sa body. Amen! Pwede bang maglakad ang isang tao na kulang-kulang, hati, pupunta sa labas, o mamamasyal? Hindi pwede. Maaring putol ang paa mo, pero bibigyan ng artificial na paa para makalakad ka. Pero hindi yung, wala to, meron ka na kagad na ganun. Naglalakad pa ng, parang may invisible sa katawan niya. Pero maraming mga churches, or I believe lahat ng churches, na ang Panginoon ang nagtayo ang Panginoon ay tinataas maraming kulang-kulang sa body. Bakit? Kasi marami pang mga nakaupo sa upuan na may sinasabi ang Lord, pero hindi natin ginagawa. Ano bang mga iba? Maaaring marami tayong dahilan. Busy po ako, bata pa naman ako, o iba naman, matanda na ako, hindi na ako pwede dyan. Marami tayong mga dahilan. Mas gusto natin na nandun tayo sa comfort zone kung saan hindi tayo nahihirapan. Amen? Amen po ba? Yan. So, kailangan malaman po natin na yung binigay sa atin ng Panginoon, pagyamanin po natin at gamitin po natin para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Next verse. Verse 4. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba na gawain ang bawat isa, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo ng iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Sabihin mo, kaparti tayo sa katawan ni Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, may part ka sa body of Christ. Alamin mo yun. So tayo po ay nabubuo ng isang katawan. Ang head natin ay ang Panginoong Jesucristo. Maaring meron Kasi ako, alam niyo po ba, nung tumanggap ako sa Panginoon, merong conviction kagad sa akin na magpagamit. Sabi ko, Lord, paano? Ginawa ko, nag-share ng Word of God, yung mga kaibigan ko, tapos sa bahay namin, tara, halika, punta tayo sa bahay namin, mag-Bible study tayo. Kami magkakabarkada lang. Parang nandun yung ko sa puso ko na pagbahagi ng salita ng Panginoon. Kasi nag-overflow yung joy. Hindi ko kayang sa sarili ko lang. Gusto ko ibahagi. Ang dami ko naranasan mga kapatid. Meron ako isang kaibigan na shineran na yung deboto yung magulang, nagalit sa akin. Sabi niya sa akin, huwag mo na isama yung anak ko sa ginagawa nyo Ito kami, ito ang pananampalataya namin, dito kami nabuhay, dito kami mamamatay. Nakakalungkot. Pero alam mo, kapag ginawa mo yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon, bahala na si Lord. Wala ka ng part. Hindi mo pwedeng pilitin ng tao. Binahagi mo kung gaano siya kamahal ng Panginoon, and then si Lord na ang bahala. For all you know, hindi niya time yon, pero darating yung time, yung seed na narinig niya, na itanim sa puso niya, lumalago yun.
At darating yung time, maglilingkod siya sa Panginoon. Amen! Kaya yung mga kapamilya mo, mga mahal mo sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, huwag kang manghinawang manalangin. Ipag-pray po natin yan. Dahil darating yung time, makakasama mo siya sa simbahan. Magkaiba man kayo ng pananampalataya, pero nananampalataya ka sa Diyos, nababaguhin siya ng Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. And through that, alam niyo po ba na gusto ko i-share sa inyo ang isang ministry, yung youth ministry natin na pinangungunahan nila Pastor Jimmy at ang kanyang mga leaders, sila Christian Bongon. Kung nakikita nyo sa post nila na nagbabahagi sila ng salita ng Panginoon. Amen! And lately, ay pati ang Victory Liner ay nagsishare sila ng Word of God doon. Kasama sila Angelica, sila Jerry, sila JB, yung mga ibang mga kabataan natin na nagbabahagi. Alam mo, last week, kausap ko lang si Christian. Actually, na-share ko na to sa inyo nung one time na nag-message ako Namimiss ko yung ganun. Yung nag-share, actually, hindi madali yun. Kasi marami din silang pinagdaanan. Marami nagko-question sa kanila. Marami nagre-react sa kanila. Bakit? Kasi nga public yun Merong mga nagbabahagi. Siguro naman, na-experience nyo. May mga nagbabahagi sa bus, sa LRT, sa palengke, o kung saan man, na pagkatapos mag-share, may kasamang offering box o offering bag, magbibigay kayo. Amen? Nag-aano sila na, nangihingi para doon sa kanilang gawain. Hindi po tayo ganon. Binabahagi natin ang salita ng Panginoon ng libre. Sabi ko, nung kabataan ko, sabi ko nga kay Christian, habang nakikita ko yung ginagawa nila, diyan din ako lumago. Meron kaming youth ministry noon, street evangelism talaga. Sumasakay kami ng, sa mga park, nagpupunta kami, sumasakay kami ng jeep, ng bus, LRT, nag-share kami ng salita ng Panginoon. At alam niyo po ba, hindi ko pinagmamalaki to. Pinagmamalaki ko ang Panginoon. Kahit ako lang mag-isa, pag uwi ko sa opisina, pagsakay ko ng LRT, Lord, I pray na makapagbahagi ako ng salita ng Panginoon. Sumasakay ako, nasa gitna ng LRT. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lamang pong magbahagi ng salita ng Panginoon na bawat isa po sa atin, mahal na mahal tayo ng Panginoon. May plano ang Diyos sa atin. Hindi ko po kaya yun. Pero dahil sa parabang na nakapag-share kami, na may kasama ako, na mga kagrupo ko, nag-share, marami kami. Siyempre, pag marami, medyo malakas loob mo. Yung mag-isa na lang, talagang ang Holy Spirit na lang ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. From Central Station, pagbaba ko ng EDSA, so maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Pagbaba ko po ng LRT, may mangilan-ngilan na lumalapit po sa akin. May lumapit po sa akin na, bro, salamat. Dahil sa pagsakay ko ng LRT, alam ko may plano ang Lord. Matagal na akong born again, pero nag-backslide ako. And doon sa binahagi mo, na-encourage uli ako na bumalik sa Panginoon. Amen! Meron din nagbigay sa akin ng pera. Sabi ko, ay, hindi po ako tumatanggap ng pera. Nagbahagi lang po ako ng salita ng Panginoon. Bro, Christian din ako. Yung ginagawa mo, kalugod-lugod sa Panginoon, magagamit mo to sa ministry. Alam mo, sumasakay ako ng jeep, naiiyak ako talaga. Bakit? Kahit iilan lang yung mga taong lumapit sa akin, merong ginawa ang Panginoon. Amen. Makikita mo, meron dyan nakangiwi, meron dyan nakasimangot, nakatalikod, dahil kipagkwentuhan, pero yung ginawa mo, nalulugod ang Panginoon doon. Amen. Street evangelism through youth fellowship. Mga kapatid, hindi lamang youth. Tayo rin, pwede natin gawin. Christian, one time, kapag available ako, gusto ko sumama sa inyo. Walang bata, walang matanda. Alam niyo po yung ginagawa ng Panginoon, yung pagbabahagi niyo ng salita ng Panginoon? Ministry yan. Hindi ka man involved sa church. Nasa labas ka, nasa pamilya mo. Nabahagi mo ba ang salita ng Panginoon sa kanila? Amen! Hindi po ako involved, pastor Uma-attend lang po ako. Ang pag-attend natin sa church, magandang ginagawa po yan. Katulad nga po ng sinabi ni Pastor Kat last Sunday, di ba? Na sa mga ibang gawain, umattend tayo. Be
You are called to be present. Uma-attend ka. Kaya lang ito mga kapatid, totoo bang involved ka sa ministry? Anong ibig ko sabihin? Hindi ka involved sa music, hindi ka involved sa ushering, hindi ka involved sa ibang mga ministry natin. Pero, paglabas mo ng church, sa family mo, good example ka. Sa asawa mo, sa mga anak mo, family is a ministry. Amen! Sa opisina, nag-aaral ka, may part ka ba? Naibahagi mo ba ang salita ng Panginoon sa iba? O wala kang pakialam? Pasensya na po mga kapatid, kasi marami talaga na mga Kristiyano nowadays walang pakialam. Hindi po lang sa JCM, sa lahat. We're talking about sa mga tumanggap sa Panginoon. May natutunan ka ba paglabas mo dito ng church? Or Christian lang tayo pag Sunday, pero after kumain natin, siguro mga 1 o'clock, nakauwi na tayo, hindi ka na Kristiyano. Never na nakitaan ka ng mga kakilala mo na ginagawa mo yung salita ng Panginoon. Nagmumura ka, nanlalait ka, naninira ka, nagsusugal ka, nagbibisyo ka kung ano-ano. Walang makitang halimbawa sa'yo. Kapatid, hindi mo kailangan ma-involve . Kung talagang busy ka, may ginagawa ka. Pero sa lahat ng pinupuntahan mo, gumagalaw ang Panginoon sa buhay mo. Amen. May nababago ba? Nagiging parte ka ba ng body? Nag-share ka ba sa mga tao? Alam niyo po mga kapatid, gusto ko i-share sa inyo. Nung nagkaroon kami ng mga anak, maliliit pa, hindi ako makapaglingkod sa church. Uma-attend lang kami. Isang malaking church. Aircon. Makikinig ka sa pastor, ang ganda ng praise and worship. Pero deep inside, sabi ko, hindi ito yung kalooban ng Lord sa akin. Na uma-attend lang, pagkatapos uuwi na tayo, na walang nangyayari. Sabi niya, sige, involve tayo sa ministry. Join tayo, ano pinapagawa. Pero parang hindi ito . Hindi talaga. Merong pinapagamit ng Lord sa akin. So dumating ang panahon na nung nagkaroon na ng JCM, sila, through Pastor Negs and Pastor Romy, sinama nila ako at na-involve ako at dito kami ginamit ng Panginoon. Amen! Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kung ang heart po natin ay gustong maglingkod sa Panginoon, pwede po natin gawin. Huwag po tayong mahiya. Huwag po tayong mahiya. Kami po, nung wala kaming ginagawa sa church, uma-attend lang kami, desire naming tumulong sa ministry. Merong pledge doon sa envelope, tithes, offerings, pledge dito, mission. Hindi man kami sumasama sa mission sa iba-ibang mga lugar na pinupuntahan nila, nagbibigay kami para doon sa mga missionaries. At alam ko nakikita ng Panginoon yan. Amen! Hindi ka man part, pero ang laki ng part na ginawa mo. Sapagkat yung konti man o magkano man yung amount na binigay mo, nagamit yan para magbahagi ng salita ng Panginoon. Ang mga missionaries na nangangailangan, kulang sa pinansyal, pero isa ka sa nagbigay, nagmumultiply yun. Amen? Amen? Agree po ba kayo? Maliit na bagay na naitulong mo sa ministry, nagmumultiply yan sa paningin ng Panginoon. Palakpakan muli natin ang Diyos. Grabe, no? Nakakatuwa. Kasi hindi ka man na-appreciate ng mga tao, pero si Lord, na-appreciate ka sa ginagawa mo. Every work na ginagawa mo para maluwalhati ang Lord, naka-account yan sa langit. Minsan nga, hindi mo na alam. Nakalimutan mo na. Tapos sasabihin na lang doon pag nakita, well done, thou good and faithful servant. Di ba may nagsabi nga, Lord, paano kita natulungan? Paano ako nakapunta doon sa prison na ako bumisita sa iyo? Kung ano ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. Amen! Kaya kung ang ginagawa mo sa kapwa mo paninira, hindi ka nakakatulong.
Ewan ko nga, ba't nakakatulog ka kapag naninira ka, nanlalait ka eh. Amen? Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, accounted yan sa Panginoon. Hindi ka makakalimutan ng Diyos. Sabi po rito, tuloy po natin yung verse na binabasa natin, nawala dito sa akin, dito na lang. Ay, brown out. Kanina madaling araw nag-brown out. Ewan, sino nakaramdam dito sa church? Nag-brown out eh. Sige. At paano ba to? Yung anong binabasa natin? Romans 12, verse 5 na yata tayo eh. Kasi pag babasahin ko doon, mahirapan ako magpapalit-palit. Okay, sige. Pakisabi kung nandiyan na ha. Ituloy lang natin. Maghanap ako dito. Pray God. Konting pasensya lang po. Pakisabi, ayan na. Walang nagsabi sa akin, ang dami nyo. Kala ko ba part tayo ng body? Tulungan tayo. Okay, sabi rito, verse 5, nabasa na. Pakiano uli ng verse 5. Pakibaba. Ayan. Ayan, gayon din. Nabubuo tayo ng isang katawan. Verse 6. Pakisa verse 6. Sige po. Kasi pag medyo matagal at nakikita ko yung tinapay, gusto kong kainin. Okay, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, pagpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Meron sa atin, binigyan ng kaloob ng Panginoon para magbahagi ng salita. Although hindi lahat pwedeng mag-preach, hindi lahat pwedeng magturo, pero lahat tayo part. Mga kapatid, ang music ministry ay umaawit hindi para sa kanila. Kasi kung maawit sila para sa kanila, sila ang natataas, sila ang na-appreciate. Para lang silang nagpe-perform sa isang concert. Pero kung ang Diyos ang naitataas nila, ang bawat awitin na lumalabas sa kanilang bibig, papuri sa Panginoon. Ang naluluwalhati ang Diyos. Tayo, nagiging parte lang tayo dahil nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon sa tuwing sila'y umaawit. Ginagamit lang po sila. Maraming mga churches, hindi ko sasabing ilan, baka nga lahat eh, na ang music ministry, ang band ministry, ay isa sa mga elite na ministry na kinaiinggitan ng mga tao. Tapatan po tayo. May mga nainggit dyan, wow, buti pa siya, may boses. Wow, buti pa siya, nandoon. Wow, ginagamit siya. Pero kapatid, sila ay nagpapagamit lang sa Panginoon. Kung ang karakter nila, ay, magaling ako, ang ganda ng boses ko, nandito ako, bahala kayo kung ayaw nyo mag-worship. Bahala sila sa Panginoon. Pananagutan nila sa Diyos yan. Pero kung sila'y umaawit para sa Panginoon, ginagawa nila ito para sa Panginoon. At yung mga tao, sa pamamagitan nila, ng kanilang ginagawa sa band, sa pag-aawit, ang mga tao naluluwalhati ang Diyos. Amen. Kaya nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Ang boses mo, galing sa Panginoon. Maraming mga singers na mga kilalang singer na nawalan na ng boses. Bakit? Siguro sa sobrang katanyagan nila, nagpakalango, sa kanilang katanyagan, hanggang sa yung boses nila naapektuhan. Kapatid, wag nawang mangyari sa mga anak ng Diyos. Ang ating boses, ang ating talento ay ginagamit natin dahil part tayo ng body. Kung ano yung part mo, gawin mo. Mga kapatid, hindi sila iba. Nakaharap lang sila. Katulad ng mga pastors na nagbabahagi ng salita ng Panginoon, mga frontliners lang. So, bawat atake ng kaaway, kami ang unang tinatamaan. Kaya kung magmamalaki kami, magyayabang kami, lahat ng tumatayo dito sa harapan, matakot ka. Kung hindi ka handa, baka mamaya isa-isa ka nang mawawala sa relasyon mo sa Panginoon. Kasi the more na responsibility na binigay sa iyo ng Panginoon, the more na pinagkakatiwalaan ka ng Diyos, mas matindi yung bigat na iyong dalahin.
Ministry of Help. Yung mga naglilinis, yung mga nagluluto, hindi po pansinin yan. Ayoko maglinis ng CR, pero ginawa ko yan. Pagmamap, ginawa ko po yan. Nung nag-uumpisa pa ako talaga, lahat na experience ko. Talagang madumi kami, maliligo na lang kami pagkatapos namin maglinis. Pero ginawa po namin yan dahil gusto namin maglingkod kahit hindi na-appreciate. Yang inuupuan nyo mga kapatid, nililinis yan. Hindi nyo lang yan basta inuupuan. Minsan may mga mitikuloso eh. Alikabok naman. Di ba? I-appreciate po natin kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Kung ano yung mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. Pagyamanin po natin mga kapatid. Dahil lahat ng ginagawa natin, dapat ang Diyos lamang ang naitataas. Amen po ba? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Tuloy po natin. Ba't kaya nawawala yung ano? Wala na namang ilaw. Verse 7 na po tayo. Sige po, sabihan niyo ako pag nandiyan na. Okay, verse 7. Kung paglilingkod ang kaloob, maglingkod tayo. Alam mo yon? Yung meron kang, may sinasabi ang Lord sa iyo, kapag sa tuwing ikaw ay magbibigay, wag nating kontrolin ng Holy Spirit. Kasi yung conviction na yan, ang lakas din eh. Kaya pag hindi mo ginawa, hindi mo sinunod yung kalooban ng Panginoon. You can never outgive God. Akala mo malaki binigay mo? Mas malaking pagpapalang ibibigay ng Lord sa iyo. Kasi kung ano yung mineasure mo, sabi nga ni Sister Charmaine last week, kung ano yung measurement na ginamit mo, siyang measurement na ibabalik sa iyo. So kung maliit lang yung binigay mo, maliit lang din yung balik. Kung malaki ibibigay mo, malaki yung balik. Pero mga kapatid, pagdating sa kaloob, it's between you and God. Hindi po namin pinipilit ang mga tao, especially sa mga bagong umattend. We are not obliged to do it. Pero ginagawa po natin ito kung ano yung, dahil mahal natin ang Panginoon at kung ano yung sinasabi ng Lord sa atin. And alam niyo po ba, isa sa mga ginawa natin sa music ministry ay ang nagkaroon po tayo ng mixer. Kailan lang, di po ba? Naipakita po natin at na-dedicate po natin yung mixer. Sige po, pakita nga po natin yung mixer. Pastor Mario, pwedeng lang po nung envelope sa kayong pero hindi po natin gagawin, papakita ko lang po sa inyo. Meron lang po kayo papaliwanag. Hindi ka part ng body, wala kang ginagawa. Makipag-usap tayo po sa Panginoon. Kung ano yung pinapasabi sa atin ng Lord. Mga kapatid, meron po tayong mixer, nandun po sa tech booth, na binili dahil mas maganda na po yung naging sound system natin. Yung dati po natin ginagamit ay malapit ng anytime, baka pwedeng kung ano yung mangyari, hindi natin alam. Pero bumili po tayo ng mixer na ginagamit ngayon ng music. Ito yung mga naririnig po natin. Meron na po silang in-ear na sila lang ang nagkakarinigan habang sila ay nagkakantahan dito at tumutugtog. So, yung mga speakers po natin na dating mga nakaharang dito, ngayon ay maluwag na. Napansin niyo po ba? Merong mga nakaharang dito, ngayon medyo maluwag na sila. Malaki po yung bagay, lalo na sa sound. Sa mga nasa online, iba na po yung mas maganda na yung tunog kumpara dati. But praise God, actually po, medyo malaki yung natin dyan, 300,000 yung pagkakabili doon kasi maganda talaga. At payable in 2 years. Kinuha po natin siya payable in 2 years. Mga kapatid, alam natin na marami tayong mga pangangailangan sa church. Maraming sa utility bills, sa kuryente, sa water, sa pagpapakain natin sa bawat Pero lahat yan, galaw ng Panginoon. Amen. Never tayong pinagkulang ng Diyos. Nangailangan, yes. Pero pinagkulang, never. Ilang years na po tayo dito? Magti-3? Tama? Magti-3 na tayo, di ba? Sa PEB. Malaki po binabayaran natin dito. Hindi na ako magsasabi ng amount. Pero malaking binabayaran natin dito.
kumpara sa kung maghahanap ka rin ng mga ibang lugar, talagang blessing po talaga sa atin. And mga kapatid, kung kayo ay hinihipo ng Panginoon na maging part para makatulong sa ministry, iano ko na po ito, pero mamaya po ang offering, hindi po ngayon. Kasi ang topic po natin is all about sa ministry. Kung gusto nyong maging part, ay meron po tayong tinatawag na pledge para doon sa sound mixer. Kung kayo ay hinihipo ng Panginoon at nangungusap ang Lord sa inyo, pwede po tayong maging part. So, meron pong 4 na nakatayo dito every Sunday para mag-ikot para doon sa offering bag. Pero ito po ay iikot din, separate po yung sa pledge na ibibigay natin sa sound mixer. Mga kapatid, inuulit ko sa inyo, hindi po obliged tayo. Hindi namin kayo inoobligahan na lahat kayo kailangan magbigay. Hindi po. Kung anong sinasabi ng Panginoon sa inyo, pwede kayong maging part sa pagtulong para mabayaran natin yung sound mixer. And I believe na hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Kahit kailan, hindi tayo pinagkulang. Totoo, dumating tayo sa point na nangailangan talaga. Meron nabibigyan ng mga allowances sa mga pastors. Umabot kami sa wala kaming nakukuhang allowance. Pero never kami nag-give up. Nagpatuloy kaming maglingkod sa Diyos. And praise God. Hindi naman kami namamayat. Okay lang. Ako actually namamayat ako, nag-exercise ako eh. Pero alam mo yun, hindi ka panghihinain ng Panginoon. Ang hapagkainan mo, laging may pagkain yan. Hindi ka mawawalan. Isa kang magiging pagpapala sa church, sa JCM. Amen po ba? So clear po sa atin ha, kung sino po sa atin ang hinihipo ng Panginoon, alam mo yan, may conviction ka, gusto mo, willing ka na mag-join, maging part, maging blessing po tayo sa ministry. Amen? Sige po, ituloy natin. Gusto mo ang iyong kaloob ay maglingkod tayo. Magturo. Ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Kung may ginagawang Panginoon po sa atin, gawin natin. Kung meron kang desire to join music ministry, tumutugtog ka, pwede kang sumali. Kaya lang, syempre, dadaan muna tayo sa mga training. Hindi naman, gusto mo kumanta? Kumanta ka na ngayon. Hindi. Meron pong mga leaders tayo na pwede natin malapitan. Kung meron pong willing sa inyo na mag-join sa mga ministry, na niya pong mga pastors or may mga leaders, pwede namin kayong sa mga ministry kung saan nyo gustong mag-join. Amen po ba? Amen! Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Alam mo, nung binabasa ko po ito, sabi, Pastor, Lord, paano yung mga so, kung wala akong kaloob ng pagpapalakas ng loob, di-discourage na lang ibigay ko sa kanya. Hindi na ako mag-encourage sa kanya. No. Lahat tayo kailangan mag-encourage ng bawat isa. Mga kapatid, hindi lamang sa mag-asawa yan. Sa isang pamilya, kung saan iisang pamilya po tayo. Amen! Maaaring nanghihina ako ngayon, si Pastoraan, malakas, i-encourage niya ako ngayon. Time na mahina siya, i-encourage ko siya. Magtutulungan tayo. Amen? Hindi yung, nanghihina si brother, nanghihina si sister, bahala na siya. Meron mga ibang kapatirang mag-share sa kanya. Hindi po. Kailangan aware tayo sa kung ano nangyayari sa mga katabi natin, sa mga kapatiran. Be a part of God's ministry. Amen. Next, po, sa 9. Verse 9. Maging tunay ang inyong nabasa na ba natin yung 8? Tama. Kung ang kaloob, pagkakawang gawa. Hindi. Hindi pa pala. Pagpapalakas ng loob, kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung napipilitan kayo, kapatid, huwag niyong gawin. Bigay niyo ng buong puso. Kung medyo atubili kayo, ganyan kayo, mas magandang magbigay ng may kaligayahan. Amen. Bukal sa puso mo. Hindi mo na kailangan sabihin pa sa katabi mo na, malaki binigay ko. Kailan matatapos yung mixer?
laki na ng binigay ko, hanggang hindi pa tapos. Hindi. Huwag mo na yan. Kung ano yung binigay mo, nakikita na ng Panginoon yan. Amen po ba? Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Maaaring iba sa ating leaders, tinawag ng Panginoon, pastors, teachers, evangelists, prophet, apostle. Merong mga office na mabibigat na katungkulan, pero hindi lahat meron. Kung tinawag ka ng Panginoon, alam mong ikaw yan, huwag ka nang mag-atubili pa, sundin mo ang kalooban ng Lord. Amen. Nawawala talaga siya, no? Napuputol. Ay, siya nawawala. Hindi ko matapos-tapos. Nababawasan yung time ko. May time frame pa naman, no? May time frame talaga, no? Sige, hantayin ko siya kasi tutuloy natin po yung verse na binabasa natin. Mahirap naman po magsalita ng parang kengko yung boses ko dahil nagmamadali. Kailangan malinaw po. So, kung bawat isa po sa atin, hantayin po natin yung verse, ha? Sabi po rito, our goal is to give God all the glory and to edify the church. Ang goal po natin dito, hindi tayong maitaas, kundi ang Panginoon. Amen! Ang JCM, hindi siya ang nagligtas sa atin. Ginamit ang JCM para tayo maligtas. Ang nagligtas sa atin, ang Panginoong Jesucristo. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. So yan ang number 1. Hindi ka nag-join sa ministry para makilala ka. Hindi tayo ang bida rito. Kaya hindi ka pwedeng magbida-bidahan. Panginoon lang ang pwede nating maitaas. We are all supporting actors and actresses. Parang movie lang, di ba? Naalala ko yung kay Fernando po, Pastor Mario eh. Kapag si FPJ ang gumaganap, talagang daming nanonood. Pero one time, meron siyang isang pelikula na namatay siya. Ayaw ng mga tao noon na namamatay ang bida. So nung pinalabas yan sa Mindanao, yung mga relihiyon doon na against na mamatay si Fernando po, nagalit. Di ba? Nung nagalit, inulit ng direktor. Naging buhay si Fernando po. Pangalawang pelikula. Nakakatawa mang isipin, pero alam mo, hindi tayo ang dapat maitaas. Part lang tayo ng body. Ang Panginoon ang itinataas natin dito. Wala kang pwede ipagmalaki. Amen po ba? Tuloy natin habang buhay pa yung nakikita ko. Sabi rito, next, ang pamumuno naman, sige, pakitaas. Pakitaas po. Ay, medyo mabagal ba siya? Mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ng kalahati, pagkawang gawa kayo ng kalahati. Kung pagkakawang gawa ng inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. Amen? Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Sabihin niyo sa katabi niyo, mahal kita sa Panginoon. Ba't yung iba parang nakasibangot pagkaharap yung kaaway? Mahal kita sa Panginoon. Pastor, yung katabi ko, yan nga yung kagalit ko eh. Diba? Love the unlovable. Even your enemies. Love your enemies. And pray for those who persecute you. Ang hirap nun. Dahil sobra yung talaga nung para mahalin natin ang kapwa natin. Kasuklaman ninyong ang masama at pakaibigin ang mabuti. Next, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagan nyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Mga kapatid, makinig po kayo. Iba-iba ang ministry ng church. Pero lahat tayo, iisa yung body na ating kinagagalawan. Hindi ang media against sa praise and worship. Ay, makinig O hindi naman ang praise and worship. Bakit ang bagal-bagal naman ng Hindi po tayo nag-aaway, nagtutulungan tayo. Iisa lang ang ating goal, ang maitaas ang Panginoon. Amen! Hindi pwedeng utos-utusan yung, ay di ba, tagalinis ka? Ay di, tagalinis ka na lang, di ka natataas, ang ganyan ka na lang. Huwag nawang may ganun, na dinadown natin ang mga kapatiran. Alam niyo po ba yung mga pastors? Last Saturday, excited kami. Nai-encourage sa mga workers. Kasi sila naglilingkod. Pinagandaan namin yan. Ilang linggo natin pinagandaan yan. Parang lagi kaming linggo-linggo nagbi-meeting para lang maibigay yung best. Meron pang nasa media sa loob, nasa tech. Labas kayo dyan, kasali kayo sa games. Kasi gusto namin ma-involve lahat. Gusto namin ma-appreciate lahat. And praise God,
May mga ilan-ilan na mga nag-feedback na, wow, pastor, grabe yung pagkain, overflowing. Dahil pa nga nag-uwi eh. Di ba? Yung tipong magbubulsa ka lang, may lalabas na pagkain, may mahuhulog kasi dami pala niyang kinuha. Di ba? Kasi overflowing. And nakaka-bless. And very, ang ministry, ang JCM, supportive na nakapagbigay para doon sa mga ginastos natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sarap po, ang sarap. Tuwan-tuwa po kami na paglingkuran ang mga workers po natin. Ang sabi po rito, you are serving God. Tandaan po natin yan, ha? You are serving God. And to win people to Christ, our Lord. Number 1, naglilingkod ka sa Panginoon. Number 2, mag-win ng soul para sa Panginoon. Amen! Part po ba tayo? Active ka nga rito sa church. Involved ka nga. Halos dito ka na nga natutulog eh. Tapos yung pala, kakatok-katok ka, Lord, pagbusta mo naman ako ng pintuan. Bakit? Gusto mo nga matulog nga sa church, pero kung ano naman ang pinagagagawa mo sa ibaba. Pag wala ka sa church, pag wala na nakakita sa'yo, hindi ka naman sumusunod sa akin. Diba? Nakakalungkot. Kahit anong gawin mong paglilingkod ko, ang puso mo wala dito, useless po tayo. Ang sarap maglingkod na nagkakaisa tayo. Alam mo, normal, sa isang church, na may nagkakatampuhan, na tao tayo eh. Iba-iba ugali natin mga kapatid. Normal po yan. Kaya lang, ang hindi normal, yung nagsisiraan na kayo, nagkakawasakan na kayo, to the point na masaya ka na wala siya dito sa JCM. Nakakalungkot yun, ha? Hay! Natata siya sa hagdanan! Bye-bye! Masaya ka ba? Mga pastors, nadudurog ang puso namin sa ganun. Sana lahat tayo ganun. Na ayaw natin na may mawawala. In fact, ang puso natin, marami tayong mahikayat. Tanungin natin ang sarili natin ngayon. Meron na ba akong nasharean na salita ng Panginoon? Naligtas ba siya sa pamamagitan ko? Nabahagi ko ba ang salita ng Panginoon sa kanya? Nakakalungkot kapatid. Baka ang tagal-tagal na natin sa JCM, wala pa tayong ginagawang ganun. Hindi ko sinabing, kumanta ka rito, hindi ko sinabing maglinis ka dyan, hindi ko sinabing mag-usher ka dyan. Sinasabi ng salita ng Panginoon, ibahagi mo ang salita ng Diyos sa ibang mga tao. Bawat tao na nakita natin sa labas ay napakahalaga sa Panginoon. Kaluluwa po yan. Willing ka ba? Gusto mo ba makita sila nasa impyerno? Kapitbahay ko yun. Paano ba naman? Laging pinapalabas yung aso. Kaya pag dumudumi, kung saan-saan, yan, nagagalit ako dyan. Buti na lang, Lord, nasa impyerno siya. Ganun ba? Masaya ka na kapag meron nakaka-distract sa'yo, masaya ka na mapupunta siya na impyerno? Kapatid, hindi tayo ganun. Ang puso natin ay nasa kaligtasan ng mga tao. Kung ano yung ginawa sa iyo ng Lord, ibahagi natin sa iba. Amen po ba? Ang sabi po rito, encourage one another. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Encourage po natin ang bawat isa. Kung siya ay medyo parang inaantok-antok, natutulog sa kanyang spiritual na buhay, gisingin natin. Baka mamaya hindi mo alam yung pinagdaraanan niya masyado nang matindi. Kailangan mo lang palang i-encourage. Dahil dito palakasin nyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa nyo ngayon. Encourage natin. Tapikin nyo nga yung mga katabi nyo. Kapatid, magpatuloy ka kay Lord. Ano man ang pinagdaraanan mo, huwag kang bibitaw. Magpatuloy ka sa Diyos. 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Dahil dito, hindi pa pala. Sige. Pakiano lang. Pasensya na, mabilis yung pagtingin ko. Kala ko nandun na kayo eh. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan. Ha? Yung spirit na binigay sa atin ng Panginoon, hindi ka tatakutin. Hindi ka pahihinaan ng loob. Kundi, espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So yung espiritu na binigay sa atin ng Panginoon, meron kang part doon, may gagawin tayo.
kalakasan, kapangyarihan, pagpipigil sa sarili. Encourage natin yung ating mga kapatid sa pananalita. Huwag kang ng mga wrong choice of words. Ay, pasensya ka na, ganito ako eh. Minsan, ang nailalabas ko sa bibig ko ay hindi maganda, pero hindi yun. Joke lang yun. Joke. Ang pangit mo, kapatid. Joke yun Huwag mo tanggapin Pag sinabi kang gano'n, hindi nakaka-encourage yun. Nakaka-discourage talaga yan. Sabihan ka na ang pangit mo. Di ba lahat tayo maganda sa Panginoon? Guwapo sa Panginoon? Hindi natin dapat yun, di ba? Or, alam mo, hindi ka nakaka-bless. Ang sakit dun. Pwede mo sabihin siya na, alam mo kapatid, kumusta ka na ba? Baka may pinagdaraanan ka. Hindi ka na nakaka-bless. Di ba? Wag nating yung mga lumalabas sa bibig natin. Naalala ko yung topic ni Pastor Mario last Thursday, di ba? Tungkol sa dila. Laging yan, na nakalagay sa Bible yan, na ingatan nating makapagsalita tayo nang hindi nakaka-encourage sa kapwa natin. Sabi kung tayo ay magre-rebuke, magko-correct, sa maayos na pamamaraan, with love. Rebuke them with love. Hindi sa harapan ng mga tao. Di ba? Para lang ipahiya yung iba at ikaw ang sikat. Hindi. Hindi tayo, talagang with love. Sabi rito, praise God. 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 14. Hindi tayo nagkakanya-kanya ng ministry. Although, iisang church tayo, pero different ministries. Iisang body, pero iba-ibang parte ng katawan. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, baka mamaya, sa isang part ng body na nawawala, isa ka dun. Paano kung puso? Wala, ang ganda pala ng part mo eh. Kapag walang puso, walang buhay. Amen? Maliit lang yung part mo. Kalingkingan lang ng daliri mo. Malaking part yan. Iba-ibang mga part sa body, importante at mahalaga sa Diyos. Kahit na binubuo na iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi iisang bahagi lamang. Kung ano ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kung may problema ang music ministry, ramdam ng Ministry of Health. Amen! Kung ano yung nangyayari sa ushering, ramdam ng media. Kung ano yung nangyayari sa men's, ramdam ng women's. Kaya nga pag nagpapakain, lagi nandun ang men's. Di ba? Nagugulat ang women's, nauubos ang pagkain. Di ba? Nape-bless ang men's. Kung ano yung ginagawa ng youth, at may nangyayari, ramdam ng mga pastors. Mga kapatid, ramdam namin kung may mga nangyayari. Kasi iisang body lang tayo. Alam niyo po yung topic natin, be a part of God's ministry. Bakit construction? Ano ba ang part mo dyan na may ginagawa ka? Sino po ang mga may course dito ng architecture? Si Bong, alam ko, architecture student yan. Bong, pag ikaw ay gumagawa ng bahay, nag-i-sketch ka, ang ganda ng bahay, pero ang pangit ng CR. Maganda ba? Ang ganda ng ginagawa mo sa harapan, pero bulok pala sa loob? No. Ano ang part natin doon para maayos? Amen. Sa construction, ano ka ba rito? Nandun ka ba doon, tumutulong? Paano kung meron silang ginagawa doon na mahina at wala silang pakialam, nahulog na yung worker? Wala silang pakialam, na aksidente. Kaya nga meron silang hard na hat. Di ba? Para pag sakaling may mangyari o mahulugan, hindi sila masasaktan. Kapatid, nagtutulungan tayo. Hindi. Tayo lang yung mga workers. Worker po kami mga pastors. Sabi nga ni Pastor Jimmy, naalala ko, ano bang natin bilang pastor? Pwede bang kahit na walang pastor na pangalan, okay lang? Ako rin eh. Ayoko nga na pastor, lalo na nung bagong pastor ako. Ayoko tawagin pastor. Siyempre, nasanay ka na, tinatawag kang pastor. Title lang yan, kapatid. Pare-pareho lang tayo sa Diyos. Amen? Ano man ang ginagawa mo, pare-pareho lang tayo sa Panginoon. Kaya kung may mali kaming ginagawa, pahalagahan kayo ng Diyos, kami may pananagutan sa Panginoon. Amen?
Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Walang bida-bida sa atin. Iisa lang tayo, dapat nagkakaisa tayo. Nagkakaunawan. Kapatid, ang nakakalungkot, may sinasabi ang Lord sa'yo na pumunta ka sa ministry, ma-involve ka sa ministry, pero hindi mo ginagawa. Alam mo yun, nangusap ang Lord sa'yo, ma-involve ka dito, pero hindi mo ginagawa. Grabe na yung conviction ng Lord sa'yo. Pero wala ka pa rin ginagawa. Alam mo yan kung sino ka, kapatid. Kung sino man sa inyo, ang merong ganong nangyayari, kausapin yung Lord. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kasi kapag tinuro ka ng Panginoon at pinili ka ng Diyos na mag-work dito sa ministry, alam niya kaya mong gawin yan. But it's up to us kung susundin natin ng Lord o hindi. Amen! Sabi po rito, Galatians chapter 5, verse 15. Galatians 5, verse 15. Medyo mag-extend lang po tayo ng konti kasi medyo late lang tayo na gano'n. Anyway, patapos na rin naman. Galatians 5:15. Saka medyo matagal po yung please bear with me kasi medyo matagal din. So, nasasayang yung oras. So, sabi rito, yan. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Kaya, sa isang body, eto, galit ako sa'yo. Kakalmutin kita! Sino nasaktan? Siya ba? Oo, sakit. Pero ikaw pa rin yun. Kaysa isang body tayo eh. Nakalagay pala sa Bible, Parang mga aso, nagkakagatan, nagsasakmalan parang mga hayop, mauubos kayo talaga. Lalo na kung merong nangangagat dito at nangangalmot dito na may rabies. Yari tayo dyan. Baka mabilis. O kaya, ang pagtuklaw sa atin parang ahas na madali tayong mamatay. Huwag nawang mangyari, kapatid. Iisa tayo sa body. Magtulungan tayo. Encourage one another. Bakit important na ma-involve tayo sa ministry, mga kapatid? Kasi nga, kung wala kang ministry, paano mo masasabing part ka ng JCM? Tama naman. Umattend lang po ako sa JCM. May paborito akong chair. Pinag-usapan namin sa men's last week. Yung paborito mong chair, na kapag na-late ka, iba na yung nakaupo, tapos nakasimangot ka na, akin yun eh. Di ba? Kulang na lang, lagyan mo ng label ng pangalan mo eh. Eh kapag na-late ka, edi humanap ka na ng ibang upuan. Na may nauna eh. Di ba? Huwag tayong magtampo. Doon ako malapit sa aircon, malapit sa electric fan, kasi pag sa iba mainit na. Yung iba naman, ayaw na sobrang lamig, lumilipat naman sa iba, di ba? Hindi tayo kontento talaga, mga kapatid. Pero lahat ginagawa natin para ang bawat isa ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Amen! Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Yes, umaatin ka tuwing Sunday, pero pag-alis mo ng church, wala ka namang bahagi. Detach ka. Amen! Yung alam mo yan, jumoin ka lang, tapos wala ka na. 3 taon, 5 taon ka na yata sa JCM, ganun-ganun lang. Kapatid, hindi ibig sabihin nga, sabi ko kanina, hindi ibig sabihin na hindi ka involved sa ministry, hindi ka part ng body. Kahit nasa ibang lugar ka, share the word of God. Be part of God's ministry. Marami po dyan. Kinokonvict ka ng Panginoon. Ang sabi po rito sa John 15:4. Sige po, John 15:4. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Tingnan niyo ang mga katabi niyo. May bunga ba sila? Pastor, parang may libag. Yun ang bunga nila. Di ba? Hindi po. Bunga ng Espiritu. Siyempre, hindi naman natin masasabi yan. Sila yung di ba? Between tayo at ang Panginoon. Kung nagbubunga nga ba talaga tayo. So, kung hindi tayo nagbubunga, baka hindi tayo part ng sanga. O ng puno. Tayo ang sanga, hindi tayo nagbubunga, walang bunga na nakikita sa atin, mga kapatid. Ang sabi po rito, you are part of the body. Family is a ministry. Amen. Campus is a ministry. Amen. Office, business is a ministry. Amen. Pag-aasikaso sa mga mahal mo sa buhay na may sakit is a ministry. Amen. Praise God. Kasama natin si Nanay Ana na nandito. Ang nanay ni Pastora Lisa.
Although, maaaring hindi niya napapansin si Pastor Alisa minsan, pero grabe yung pag-aasikaso niya sa nanay niya. Amen! Hindi pwede sabihin, Pastor Alisa, hindi na yata pastor, wala na rito. Hindi po. Ministry po yan. At alam niyo po ba si Nanay Ana, may nakaramdaman pa? Sabi ni Pastor Alisa, gusto ni Nanay Ana umattend ng church. So pinilit niya, nandito po siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Walang hadlang, kapatid, kung may magagawa tayo. Kasi mas gusto niya na talagang maranasan yung presence ng Panginoon. Although, siyempre, yung presence ng Panginoon nasa bahay, pero iba yung nandito eh. Ang sarap na part ka ng body. Amen? Sabi po rito, hindi ka man nakikita na involved sa church, pero nakikita ka ni Lord na ginagawa mo sa labas ang church. You are part of the ministry. And you are a living testimony. Amen? Meron po ako kukwento sa inyo bago tayo magtapos din. Actually, dalawa yung gagawin ko. May 4 na magkakaibigan. Si everybody, anybody, somebody, and nobody. Ganda ng pangalan, ano? Pwede pong pakipost. English to, medyo papaliwanag ko at medyo nakakalito. Sige po. Habang inihintay uli natin, yan. Yung kwento. Yung kwento. Di may ipakita? Meron yan. Angge. Yan. Habang inihintay ko, yung 4 na magkakaibigan na yan ay nagtalo-talo. Check natin kung isa tayo dun sa 4 na magkakaibigan. Hindi makita? Ako, mga kapatid, wait lang. Pakisabi kung nailabas na nila. Para mai-ano natin. Meron ba? Meron lumabas? Papaliwanag ko na lang po mga kapatid ha. Ito po ang kwento ng 4 na magkakaibigan. Although English, tatagalogin ko. Anybody could have done it. Si anybody, alam niya na magagawa niya ang mga bagay. Yan. Praise God. Thank you. Anybody could have done it. But, si nobody did it. Walang gumawa. Hindi ginawa ni nobody. Somebody got angry. Si somebody nagalit. About that. Because it was everybody's job. Lahat yan trabaho natin. Pwedeng gumawa kahit sino. Nagalit si somebody. Everybody hindi gumawa. Everybody thought that anybody could do it. Eh, sabi ni everybody. Anybody naman pwedeng gawin. Ba't hindi ginawa? Ba't akong sinisisi? Di ba? Lahat naman tayo pwede. Bakit ako sisisihin mo? Hindi sana ginawa mo. Then, sabi rito, but nobody realized that everybody wouldn't do it. Na-realize ni nobody, na-realize niya na si everybody, hindi niya magawa. And it ended up that everybody blamed somebody. Itong mga everybody na to, nasa si somebody dyan na hindi gumagawa. Kasalanan mo eh. Di ba? When nobody did what anybody could have. Kapatid, yung 4 na yan, based sa kwento, nagsisisihan. Part natin yan. Kung wala yung isa, pwedeng gawin ng isa. Amen? Huwag mo sabihin na, gawa niya yan. Mali yung gawa mo. Huwag tayong magsisihan. Pag may nangyayari sa church, sa ministry, ayusin natin. Amen! Lahat tayo, part the body. Ayoko maputol ang daliri ko. Just because may ginawa siya. Gusto ko part tayo at nagtutulungan tayo. Amen. Wala tayong sisihan. Walang magbe-blame sa atin. Tulungan tayo. Kung may problema, ayusin natin. Gawin natin. Teka muna. Huwag tayong mataranta. Huwag kang mag-react. Yung ibang taas na ng boses eh. Isa lang. Tulungan tayo. Isang body tayo. Isang part tayo. Tulungan tayo. Dahil kung ano yung nangyayari sa'yo, apektado ako, kapatid. Amen! JB, pwede pakuha ng upuan. Magtatapos na rin po tayo dito. Medyo mabigat para sa atin. Pero mga kapatid,
Walang pwede itaas sa atin dito kundi ang Panginoon. JB, pa-assist naman. Ayan, ministry ni JB din yan eh. Pakiano habang in-explain ko. O mga kapatid, eto, ginagawa ng Panginoon sa atin. Itong tubig na to. Tayo yung baso na walang laman. Nung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, binuhusan ka. Pinalakas ka sa mga problema mo, sa mga nangyari sa buhay mo, nakilala mo ang Panginoon. Umattend ka, katulad na sinabi ni Pastora Kat, ng gawain, Bible study, prayer meeting, nai-involve ka sa music, sa ministry, nai-involve ka sa gawain, sa evangelism. Kaso, habang binubuhos ng banal na Espiritu ang kanyang kalakasan para sa iyo, naapektuhan ka ng mga taong may sinasabi sa iyo. May problema sa pamilya mo na nababawasan yung kalakasan mo, nanghihina ka. Tapos may nagkasakit pa sa inyo. So, yung kalakasan na binibigay ng Panginoon sa iyo, hindi mapuno-puno. Kapatid, based sa Bible, ang kalakasan na binibigay ng Panginoon sa atin, totoo. Nararanasan natin. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin, pinapalakas ka ng Diyos. Sa kabila ng pagod na nararanasan mo, inaalalayan ka ng Panginoon. Sa kabila na may naninira sa iyo, may nananakit sa iyo, ang Diyos sapat para mapagtagumpayan mo ito. Hanggang sa mapuno ka na, kapatid, umaapaw. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Kapatid, wala nang paglagyan, hindi totoo yan. Diyan ka na. Ano man ang mangyari, huwag kang bibitaw. Dahil hindi ka bibitawan ng Panginoon. Punong-puno ka ng kalakasan ng Diyos. Salamat, JB. Thank you. Amen? Sige nga po, muli po natin palakpakan ng Panginoon. Anong pwedeng magpahina sa atin? Wala po. Kahit na anong gawa ng kaaway. Kung magpapatuloy po tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Last verse po, nababasahin ko. Buksan po natin sa Ephesians chapter 4, verse 3 to 7. Dito po tayo magtatapos. Pwede po tayo magsita yung lahat. And pwede kong mag-request po sa music ministry, ang band. Awitin po natin yung I Speak Jesus right now, declaring the name of Jesus Christ sa buhay natin, sa pamilya natin, sa bawat isa, sa lahat ng ating mga nasasakupan. Sabi dito, verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. Sikapin po natin yan. Party ka ng body. Party ka ng body, kapatid. Hindi ka etchapuera. Party ka ng JCM. Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Kapayapaan hindi kaguluhan. Kapayapaan. May isang katawan, isang espiritu, tulad ng may isang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon. Kaya kung ikaw nanggugulo, baka iba ang Diyos mo. Iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Amen? Palakpan po natin ang Panginoon. Declaring the name of Jesus. Makapangyarihan sa lahat. Walang iba. Alam nyo, kanina talagang ganda ng mga songs natin eh. Even yung Holy Forever, grabe. Habang inaawat,